So yun mga boss, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayong araw na to ay magpapalit tayo ng knuckle bearing ng MIUI 125. So yun mga boss, medyo matagal tayo hindi nakapag-video dito sa YouTube. Ngayon lang ulit tayo mag-upload, kaya let's go! So yun mga boss, umpisaan na natin. Una natin tatanggalin mga boss itong muka. 6 na Phillips screw lang dyan mga boss, 2 sa baba tapos 4 sa kabila, bali 6. Tapos damay nyo na rin yung mukha mga boss para mas madaling kumilos, para maluwag. Yan, ginamitan ko na ng impact wrench mga boss kasi paluwag naman, para mabilis. Kung mapapansin nyo mga boss, mabilis yung video, naka timelapse na yan kasi masyadong mahaba yung video, abot na 1 oras. Natagalan kasi ako dyan, medyo mahirap din kasi. Pag nag-DIY kayo nyan mga boss, magpalit ng knuckle bearing, dapat may kasama kayo para hindi masyadong mahirap. Ayan mga boss, tanggal. Itong size nito mga boss, size 14, parehas, kabilaan. Diyan sa may, para matanggal mo yung ulo. Size 14 ang sukat nyan mga boss. Ayan, yung pangontra nyan, size 14, 14 din yung kabila. So yun mga boss, natanggal na. Tapos dito mga boss, tanggalin nyo na rin yung gulong, kasi damay yan pag tanggal nyo mamaya, pag hugot nyo ng tipos. Kaya mas maganda tanggalin nyo na. Pati yung brake caliper tanggalin nyo na rin. Set kasi yan, dapat mahiwalay yan sa tipos. Tapos dito may 10mm dyan na nakasabit sa may preno. Tsaka yan, dalawa lang yan, 10mm parehas. Tanggalin nyo na para hindi nasasabit mamaya pag hugot nyo ng tipos. Kaya mga boss, alug-alugin nyo lang. Malambot lang naman yan, basta natanggal na yung tornilyo nyan. Madali lang yung tanggalin yan. So yan mga boss, tanggal na. Dito mga boss, medyo nahirapan din ako dyan, kasi medyo matigas pa yan, kasi hindi pa nababaklas yan. Yan, nakuha ko lang sa tiyaga. Kaya lang parang mabilis mga boss, kasi kinat ko na yung iba nyan para hindi na masyadong mahaba yung video. Kailangan din pala tanggalin to. Madali lang i-DIY ito mga boss, lalo na pag may kasama kayo. Kaya kailangan matanggal. Tatanggalin natin to. Kasama pala to sa buo, kaya mahugot natin. So yan mga boss, medyo magulo yung video kasi ako lang din na nagbibideo nyan. Yan, wala akong kasama dyan. Ako na naghugot. Dapat may alalay kayo dyan para naghihirap. Kung titignan nyo mga boss, mga kinalawang na oh. Kaya pag nililiko, minsan kusang lumiliko dahil sira na yung bearing. Yan mga boss, dapat may haba kayong tubo, kaya yung sa akin kasi plain na bakal yan, abot hanggang baba. Tanggalin nyo lang yung housing ng bearing. Yung tanggal na. May kanto-kanto na, ayan o, kaya pala parang naglalak. Ayan o, kita ba? Ito, meron na siyang guhit-guhit, sumasabit na. Ayan o, kaya parang naglalak pag lumiliko. Kasi nasa ibabaw naman. So yun mga boss, sunod naman natin yung housing dun sa taas. Madali lang tanggalin niya mga boss. So dito mga boss, nilalagyan ko na ng langis na putol kasi yung video ko akala ko tuloy-tuloy pa. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko tinanggal yung housing ng bearing dyan. Yan. Dyan mga boss, dahan-dahan lang ang pagpukpok. Ang hindi ko lang naipakita kung paano tanggalin yung nakakabit dyan. Pero madali lang tanggalin yung mga boss, ganyan lang din. Baliktarin nyo lang.
Dahan-dahan lang. Ang tagal bago ko naikabit yan mga boss kasi hindi mo pwedeng persahin yan, dapat dahan-dahan lang. Nakuha sa tiyaga. Ito sa ilalim. Ito isasalpak natin dito. Ito ang ilalagay natin dito. So yung mga boss, yung paglagay dyan, dahan-dahan lang din, dapat hindi nyo masugatan yung housing. Makukuha rin sa tiyaga yan mga boss, basta dahan-dahan lang. Pati dito mga boss, dahan-dahan lang din. Kung makikita nyo parang ang bilis, pero kung totoo nyan, ang tagal bago ko naikabit. Kumbaga kinat ko na lang mga video natin dahil masyadong mahaba, abot na 1 oras eh. So ganyan mga boss, nakuha ko lang sa tiyaga. Dahan-dahan na pukpok lang, huwag nyo bibiglain kasi tatabingi yan, dapat pantay. So dito mga boss, bago natin ibalik, syempre linisan na muna natin. Yan. Naikabit ko na dyan yung housing ng bearing. Ganito ang forma niyan. Ayan, ito. Diba ganyan? Ang forma niyan ay, diba ito, nakumbo, itong nakumbo, yun sa taas. Ay, ito naman yung palubog sa ilalim. Ganyan. Ayan. Kita ba, Dra? Tingnan mo nga dun. Huwag kang magpupukpuk ng ganyan. Hindi ko. Tama ka magpupuk. So mga boss, ang ginamit kong grasa dyan mga boss ay high temp. High temp yan, sa high temp niya ang gamitin nyo para mas okay. Pwede rin naman yung hindi high temp kasi hindi naman umiinit yan. Pero dahil isang baklasan lang, high temp na rin nilagay ko, mas okay. Itong bearing, yung palubog. Yan, yung palubog. Yan. Yung bearing na to. Itong parang nakalubog, yun na nasa ilalim. Yan. Yan. Tapos ito na yung cover. Cover na yan. Yan, ganyan lang. Tapos, ay, natin ito. So dito mga boss, wala akong cameraman. Hindi ko napansin, hindi pala kuha hanggang baba. Pero madali lang naman yan mga boss, isasalpak nyo lang. Kung paano nyo hinugot kanina, ganun nyo lang din ibabalik. Siyempre, umpisa kayo sa baba, pataas. Dapat dyan may kasama kayo. So ganyan na mga boss, pagkatapos nyan tapos na. So kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video mga boss, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at likes na rin para sa suporta sa aking YouTube channel.
So yun mga boss, kung makikita nyo, tinetesting ko na malambot na siya, hindi na siya naglalak. Kasi dati pag lumiligo ka, naglalak. Kasi nga yung housing ng bearing tsaka yung bearing may kantuhan na. So yung ginamit kong bearing pala dyan mga boss, yung Santal. Nabili ko lang siya sa TikTok. Mura lang ang bili ko dyan mga boss, nasa 200 lang yata. Kasama na shipping fee. Tinignan ko yung reviews niya, maganda naman. Kaya napabili ako, saglit lang. O isang araw lang dumating na agad yung nabili ko. So ito mga boss, kung titingnan nyo, binabalik ko na kasi tapos na. Yan, alug-alugin nyo lang para maibalik nyo. Ingatan nyo lang yung mga wire dyan, baka mamaya may maputol kayo. So yun mga boss, kontrahin nyo lang, size 14 lang yan. So yun mga boss, tapos na. Kailangan nyo na lang ibalik yung mga pinagtatanggal nyo dyan. Ito yung cable ng speedometer. 10mm lang yan yung nakakabit dyan sa may tipos. Parehas yan yung kasama yung brake hose. Nakakabit dyan sa may tipos. So dito mga boss, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko ibalik yung mga kaha nyan. Ang importante lang dito mga boss ay nasundan nyo yung paano pagkabit ng knuckle bearing. So mga boss, ibalik nyo lang yan. Lahat na tinanggal nyo, ibalik nyo na. Tapos dito sa may preno naman, 12mm lang yan. So mga boss, gusto ko lang din magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa aking YouTube channel. Thank you. Yang tapaludo mga boss, ang sukat niya ng tornilyo niyan ay 10mm. Gamit lang kayo ng T-wrench. Ang paghihigpit nyo dyan mga boss ay T-wrench lang ang gamitin nyo kasi plastic lang yan. Ginamitan ko lang yan ng impact wrench pero hindi ko hinigpitan ng impact wrench para lang mapabilis yung pagkabit ko. Pero nung hinigpitan ko, ang ginamit ko dyan ay T-wrench para kontrolado ko yung higpit niya.